Basta ma-release ko yung song, yun, basta ma-share ko sa world, yun, masaya ako. In itself, parang ano na siya, victory na siya. At first, parang yung songs mo, yung hindi masyadong konti lang yung nakaka-appreciate, gano'n. Pero I think yung realization is, dapat consistent ka lang, tuloy-tuloy ka, no matter what, go for your dream lang. Hi mga ka-Pilipino, ako po si Blue Roy and welcome sa Kwentong Pilipino. Ang episode natin ngayon ay magbibigay daan sa isang kwento ng musikero mula dito sa Marikina. Karangalan po dito sa Kwentong Pilipino, makakasama natin Ginoong Franz Estilo. Franz, welcome sa Kwentong Pilipino. Hello, Kwentong Pilipino. Okay, Franz. Para mas makilala ka sa kwento ng ating mga nanonood sa Kwentong Pilipino, ano yung mga kantang available na mapapakinggan nila sa Spotify? I have already mga 4 songs. So, Kailan Ka Babalik, Rebound, Di Laruan, and Laban ng Laban. Okay, sa 4 na kantang nailathala mo na, Franz, ano ang pinakamalapit sa puso mo na kung saan may kapirasong bahagi yung kwento ng buhay? Siguro ang pipiliin ko yung latest song ko is called Laban ng Laban. Kasi ano siya, parang it's about parang empowerment, pagiging malakas regardless ng mga pagsubok sa buhay. So inspiring siya. Okay, nabanggit mo mga pagsubok sa buhay. Sa punto ba ng buhay mo ngayon, kapag binabalikan mo ang iyong kabataan, ano ang tinuturing mong pinakamabigat na pagsubok na dumating sa buhay mo? Mula bata ko nung mga age. Oo. Nung bata ka hanggang ngayon, kapag nag-iisa ka at nagmumuni-muni, ano yung tinuturing mo na kwento ng buhay mo na mabigat na pagsubok na dumating sa buhay mo? Siguro common is yung losing someone you love. Yung parents ko. Okay. Yung mga magulang mo ba ay pareho nang wala? Opo. Kung ikukwento mo sa bawat ka-Pilipino, kumusta ang relasyon mo sa mga magulang mo? Yun, napakasaya, napaka-mabuti na lang parents before, talagang in-instill sa amin yung good family values, so parating magtulong-tulong, magsama-sama, yun, mahalan. Nung bata ka ba, Franz, habang binubuo mo ang pangarap mo na maging isang musikero, nasaan ang mga magulang mo sa pangarap mo? Pinaka-supportive po yung mom ko yun. Palagi talaga nasa gigs or ultimo ng bata ako ng yun, anything na related sa music or anything at all, talaga supportive siya. Minsan ba, pinapili ka ng magulang mo kung pag-awit o yung paghahanap buhay na typical sa bawat Pilipino? Ayun, thankfully, mas binigyan ako ng freedom ng magulang ko na kung saan ako masaya, ganun. Basta importante sa kanila is kahit simpleng work lang daw, basta marangal yung trabaho, ganun. Okay. Kumusta ka bilang kapatid? Bilang kapatid, siguro masasabi ko is yun, family-oriented. Talagang binibigyan ko yung time yung family ko always. Which is the most important thing. Okay. Anong aral o anong pangaral ng magulang mo ang naaalala mo ngayon na isinasa buhay mo habang magkakasama kayong magkakapatid? Yung naalala ko ng aral is yun, magdasal, tapos yun, mag-isa yun. Kumbaga mag-unite as family. Important. O, nabanggit po Franz kanina, no? Para yung magulang mo, tatay at nanay mo ay wala na. Nung nawala ba sila, may nagbago ba sa relasyon nyo ng magkakapatid? Masasabi ko is mas lalo kami naging close. Okay, Franz, balikan ko yung kanta mo, no?
laban ng laban lang. Mm. Kung papipiliin ka sa kasalukuyan na sitwasyon ng buhay mo, ano ang ilalaban mo sa mundo? Lalaban ko yung aking pangarap. Yun, pangarap. O, bilang isang independent singer, ano ang pinakamahirap na pinagdadaanan niyo? Lalo ngayon na ang sobrang hirap ng kompetisyon pagdating o sa larangan ng musika. Yun, at first, parang yung songs mo yun, hindi masyadong konti lang yung nakaka-appreciate, ganun. Pero I think yung realization is dapat consistent ka lang, tuloy-tuloy ka, no matter what, go for your dream lang. Pero minsan ba, Franz, kapag nakikita mo yung iba, nakakalusot sa paghanga ng bawat publiko sa inilalabas ng kanta, pinanghihinaan ka ba na yung kanta ko ba, lulusot din ba sa publiko? Siguro hindi naman maiwasan, lalo pag dream mo talaga, pero parang sinasabi ko sa sarili ko na yun, basta ma-release ko yung song, yun, basta ma-share ko sa world, yun, masaya ako. In itself, parang na siya, victory na siya. Ano ba ang pinaghuhugutan mo na kahit sa kabila na nahihirapan pang tanggapin ng publiko pakinggan ang mga kanta mo, ay itinutuloy-tuloy mo pa rin? Siguro yung inspiration ko na, yan, yung original songs ko. Talagang gusto ko siyang ma-release, ma-share, yun. Tsaka passion ko talaga siya. Kahit sumikat man to or hindi yung song, so music is my passion. Okay, Franz, ang mga kanta mo ngayon, kailan Kailan ka ay ba? babalik at nilaruan? Saan nanggaling ang kanta ito? Ano ang pinaghugutan mo? Asa sa bawat pangarap